So, ngayon naman dito guys, silipin natin yung ating coins.ph. Yan. So, ayan. Pumasok na yung ating pera no, na ipinadala natin sa ating coins.ph. So, ang next step naman natin ngayon guys ay bibili tayo ng cryptocurrency. Ang bibilin natin cryptocurrency ay yung tinatawag nating XRP. So, okay. So, pagkatapos, ang gagawin natin ay tatap natin yung portfolio. So, kung makikita nyo, yung pera natin ay nasa spot section. So, pag andito siya, meaning pwede na tayong mag-buy. So, tap lang natin yung trade na nasa gitna. And since bibili tayo ng XRP, tap lang natin sa taas, ayun. At pagkatapos, i-type lang natin yung pair na gusto natin bilhin. So, katulad nito is XRP. So, since ang pera natin ay naka-XRP, select lang natin yung XRP / PHP kasi yan yung gagamitin natin, okay? Unless yung pera nyo ay naka-USDT. So, tsaka nyo lang isa-select yung second row, okay? So, tap na natin. And then, lalabas yung mismong interface ni XRP. Dito, meron kayong makikita dalawang button. So, yung buy at yung sell. So, buy which is green, red is yung sell. So, scroll nyo lang. So, since bibili tayo, tap lang natin yung buy. So, ilagay natin yung amount na bibili natin. So, like for example, magbibid ako sa price range na 120 pesos. So, i-scroll mo lang yan. Parang scroll style yan. Scroll nyo lang siya. And then, dito sa baba is pwede nyong iset kung magkano lang yung gusto nyong bilhin. So like for example, bibili lang kayo sa worth 10,000 pesos. So automatically, mag-a-adjust na yung amount nun sa taas. Okay? So, nasa sa inyo guys kung magkano. So ako kasi right now, bibili natin lahat ng 19,000. So tap lang natin. At ayun, lumabas na yung ating order created. So, nandun lang siya sa taas, okay? Para makita naman natin yung inopen nating order, tap nyo lang yung nasa bandang itaas. Yan. So, dito, makikita natin yung ating buy order. So, andito lang siya na naka-open. At pagkatapos, antayin lang natin na mag-fill yung ating order. So, ayan, kapag nakita nyo na wala na yung red dot, ibig sabihin nun, nag-filled na yung ating order. So, dito sa history, makikita nyo siya. At pagkatapos, para makita nyo, tap nyo lang tong balances. Ayan. So, and then scroll down nyo lang pababa para makita nyo siya. Ayan. So, kung makikita nyo dito, andyan lahat ng inyong mga summary ng account at XRP ninyo or cryptocurrency nyo. So, para makita nyo, punta lang kayo sa portfolio. So, dyan nyo makikita kung nataas ba siya or nababa. So, ako kasi, i-withdraw ko to papunta sa aking Bybit account. So, sa next video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ipapadala itong XRP natin papuntang Bybit account. So, congratulations at maraming salamat sa panonood. See you on the next video.